na anime tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush, hihihi. Pinatawag naman na nga agad itong si Mash ng headmaster sabay sabing o alam mo na bakit andito ka ha? Sagot naman agad si Mash na nag-bake nga raw kasi siya sa dorm nila nang walang permiso. Hindi yun buwisit ka talagang bata na sabi na lamang ng headmaster sabay dito ipinaliwanag na nga kay Mash na dahil nga sa ginawa nito kay Cavell kasama na ang ibinaon niyang vice principal ay agarang nagpadala na ng notice of exclusion ang Bureau of Magic para nga sa bida nating si Mash, kung saan saklaw nga raw nito ang kontrol ng buong bansa at kinokonsiderang highest legal authority ng Bureau of Magic, binubuo nga raw ito ng mga divine visionaries na mismong mga alumnus nila. At anak nga ng isa sa mga high-ranking members nito ang Penetos niya kaya puksa ka boy. Ngunit, diin naman ni Headmaster, na mas di niya mapapatawad ang mundo kung saan ikaw na nagmalasakit ay ikaw pa ituturing na sakit, na kung saan di man lang yumuko ang mga taong nakaupo, na kung saan ang kapangyarihan ay pansarili lamang, at iilan na nga lamang, ang tulad ni Mash na di nanlalamang bagkus ay ipaglalaban ang taong nilalamangan, na matagal nang ang hinahanap ng Headmaster at hinahagkan. Di mo na kailangan tumulat matagal ko na yang alam. Ika ng bida nati na walang pakialam, hahaha. Natawa na nga lang itong si Headmaster sabay paliwanag na para maabot nga ni Mash ang pagiging divine visionary ay kailangan niyang maging top student ng akademya nila, at sa pamamagitan nga ito ng pagkolekta ng mga coins mula sa mga schoolwork at activities, may tatlong klase nga rin daw ng coins, ang gold, silver at bronze hanggang sa matigilan na nga itong si Headmaster at nakatulog na ang bida natin sa dami ng dadani tanda. Haha, ginaisang na nga ito ni Headmaster sabay pinasimple na nga lang ang mga sinabi nito kanina at basta raw ay kumulekta lamang si Mash ng maraming coins as much as possible na nakabase nga sa schoolwork at activities nila, at si Headmaster na nga raw bahala sa Vice Principal at Bureau of Magic. Dito natapos na nga ang usapan nila at umalis na si Mash. Sabay sa loob-loob ni Headmaster na may haharapin pa nga raw na isa pang problema itong bida natin at may tiwala naman nga itong Headmaster na malalampasan ni Mash. At ayun na nga, absuelto na sa ngayon ang bida natin, habang ang dalawang ito'y nawalan na ng kaluluwa at kailangan pang hanapin. Naging matunog at kinilala na rin ang bida natin sabay lutang nitong nagpakilalang si Tom Knowles at gusto siyang haminin. At erepresente nga raw ang Adler Dorm sa isang duelo match, na kung saan kailangan nga nilang maglaro gamit ang Wallace mala Harry Potter Soccer, agad tumanggi naman si Mash at di nga raw siya marunong magpalipad ngunit walang talab sa nagliliyab na kadesididuhan nitong si Tom hanggang sa kinabukasan nga ay makikitang kasama na si Mash ng mga sa kanya ay namamangha. Patuloy pa rin ang pagbanggit ni Mash ng di niya nga raw kaya magpalipad ng Wallace hanggang sa nagsimula na nga ang paligsahan habang ang bida natin ay nasa baba at nakatitig lamang. Dahil sa hindi nga marunong magpalipad ang ating bida ay nakatambay lang ito't sa baba ay naka-estambay, hanggang sa kalaunan nga ay lapitan na ito ng kapitan ng kanilang kupunan sabay si Mash ay pinaalalahanan na sila ay nasa laban at kailangan na nilang gumawa ng paraan at sila ay natatambakan. Nangako nga raw itong si Mash na sila ay magiging number 1 sabay ito ay pinabulaanan at wala raw siyang pinangakuan sinuman. Ikaw lang nag-assume dyan, wag kang kampante dyan. Ika naman ang kapitan kay Mash na lubos na nawewerduhan sa lalaking puno ng kdesededuhan. Gayahin nga raw nito ang kawayan, matibay at sumasabay, sa baybay ng buhay, na siyang kulang raw kay Mash ika ng kapitan na puro hanash. Dito pinaliwanag na rin ito ang rules ng laro kung saan kailangan lang naman nga raw na ipashoot ang bola sa ring para pumuntos, bawal gumamit ng magic at tanging Wallace lang ang pwedeng gamit. Hanggang sa walang ano-ano'y binangga na nga ang puro dada ng isang green ang buhok na kalabang binata sabay pak bumulagta na lubos nilang kinagulat, unti-unti na nga silang natatambakan dagdag pa ang kapitan nilang nabalian. Asan nga raw sportsmanship ng kalaban ika ng buwisit na kapitan, na pinabulaanan naman ng madayang kalaban at ang importante nga raw ay manalo sa laban. Wala olots na talaga tayo't lamang na ang mga gago sabay kay Mash ay may payo, na bagamat di man raw sila manalo, ang importante ay binigay nila ang lahat todo-todo. At habang pang-ising-isi nga ang mga ito ay sabay umahan na si Mash sabay pang malakasang tumalon at sa ere ay lumutang na sa kanila ay gumulantang. Dahil lumulutang ito gawa lamang ng mga paa nitong malademotor parang drone kung lumutang doon. At dito hiningi na nga ni Mash ang bola sabay kanila'y pinagtaka kung papaano ito so shot ng ating bida. Tara guys di naman gumagalaw sabi ng kalabang puro ngaw-ngaw hanggang sa umalingaw-ngaw na nga ang malahalimaw sa bilis na batong walang mintis ng ating bidang kanilang Eninas sabay na pa-English pa itong si Miss sa sobrang bilis.
Isang puntos nga lang raw yun at lamang peren ang kalaban dagdag pa at malapit na nga rin daw maubos oras hanggang sa gulat nila ay bumalik ang bola kay Mash sabay wala nang sinayang na oras ay pinabalik-balik ito sa ring sabay kling 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 ng scoreboard na lubos nilang kinainim. Di naman makapaniwala ang lahat sumabay pa ang scoreboard na sagad-sagad kaya naman dito inilahad na ang panalong kanila'y hinahangad. Unang silver coin na nga ng ating bida sabay pinagtaka kung bakit ganoon daw ba ang hugis ng coin na kanilang nakuha, pagbati naman ang bungad nila Finn dagdag pa si Tom na kapitan ng kanilang kupunan at ganap na kawayan ng araw itong si Mash. Samantala, isang lalaki naman